yan po dyan na pupunta ang inyong taxes. Dyan na pupunta ang pera ninyo na binabayad ni Lisa ni Tambaluslos para i-promote ang kanilang mga kababuyan. Ang intensyon talaga nila is budulin tayo. Doon sa third floor studio. Budulin kayo, gagamitin tayo lahat na parang basahan at itatapon anytime na gusto ni Lisa Smugs. So let's talk about yung kadamutan ni Kuting. So ngayon medyo cool-cool lang, but you'll never know along the way, baka magalit na naman tayo. So di ba, 2022 pa lang, sinasabi ko na sa inyo yung nakita ko na kasamaan ng pag-uugali. Okay, Rachel Tan. Yes, ang ganda refreshing. Nandito tayo sa backyard, nagmamaganda. Okay, nandito tayo, nagduduyan-duyan, free, ang lola. Okay. So, by the way, okay, wag po kayo mag-engage sa mga trolls. Kasi kanina, nag-post ako ng nasa pier ako, nasa Santa Monica Pier. Dito lang yan, okay? Naglakad-lakad ako ng bonggang-bongga doon. Talagang tinadad ako ng maraming trolls. So kayo na bahala sa kanila. Don't engage. Kasi, doon mga trolls ang kino-comment, kinakalaban ng Duterte. May sinasabi po tungkol kay Pangulong Duterte, kay Sara. Then sabay, promote kay Tambaluslos. So alam nyo na, tas yung mga mukha nila, cartoon characters, yan po dyan na pupunta ang inyong taxes. Dyan na pupunta ang pera ninyo na binabayad ni Lisa ni Tambaluslos para i-promote ang kanilang mga kababuyan. Okay, let's talk about what? No troll engagement. Ako bahala sa kanila. Ako sa gugurguri ko mga jutang gininang yan. Maverick, although ang dami nila. Kasi they're like thousands of trolls. Maybe aabot sila ng millions. Kasi yan yung propagandista ni Tambaluslos ni Lisa. Diyan na pupunta ang pera ninyo. Alright? Shoutout muna ako sa third floor studio kasi yung topic natin, it's more on about them. Kay Marlon Purificacion, kay Ina Reformina, at kay Pamela Pedroche. Okay? So kasi doon tayo huhugot sa vlog nila na this is a confirmation na sinasabi ko sa inyo nung Agosto pa lang, nung kinat ni Ahas at ng kanyang mga alipores na mga Digimonyo yung communication sa mga OFW. Remember that? Yung sinabi ko sa inyo na yung matandang loyalista na natumba, hindi nila tinulungan. Tapos, yun, kinat ang communication. Then, sinabi ko rin sa inyo na ang dami-daming pagkain sa loob, hindi mabigyan yung mga supporters sa labas. And true enough, di ba, dun sa third floor studio channel na kung saan sila ay mga talagang supporter ni Kuting na nandoon every single day during the campaign at inabsorb pa sila sa presidential communications. So kung merong pinaka-credible actually na magsalita about sa mga kababuyan ni Marcos Jr., ni Lisa Smugs, lahat ng mga alipores nila, mas credible in terms of experience na nakita nila, narinig nila, at pinadanas sa kanila. Right? So ngayon mga kababayan, actually marami tayong mga mabibigat na topic, pero dahil ang ganda-ganda ng morning, di ba? It's a beautiful world. So, di ba? Ayan. Sabi ni Venancio, madamot pala sila sa pagkain, kaya pala ensimada ang kayang pepakain sa mga timawang supporter. Wala naman sana problema. Palangga kung ensimada ang pinakain sa kanila, then sa mga mainstream media is ensimada din. Kumbaga fair lang. Yan yung una kong pinagtanggol yung mga jutang ginemis na yan eh. Meron ng fashion model sa Palasyo. Sino si Botod? So anyway, yung pinaka nagpukaw, alright, sa, ang tawag dito, sa video na yon ay yung sinabi ni Pamela Pedroche na during the campaign ay pinagdamot yung bento box o bento na pagkain. Kasi ang sabi niya, although, di ba, ang sabi niya doon, although parang hindi naman yata kasali yung food sa kanila sa pag-duty nila o food,
allowance or something. So, yung time na yon, konti lang daw yung mga tao doon kasi yung mga supporters na sa campaign sortie. So, ang daming bento boxes na nakatenga doon sa lamesa or somewhere na kumuha siya ng food. Okay? Kumuha siya ng pagkain kasama yung kanyang mga co-workers dyan sa third floor, kaya sa third floor studio, ay sinita daw siya na parang, sinita siya na yung mga pagkain na yon ay hindi para sa kanila, kundi para sa mga organic supporters or, may mga, may mga special, kumbaga para sa mga special na mga jutang Jelina. Okay? So, confirmed yun. Okay? Tapos, ang sabi nga doon ni Pedroche na para daw at ni Marlon, purifikasyon, na parang nanliit daw sila sa kanilang mga sarili na sa simpleng pagkain ay ipinagdamot sa kanila. Kaya naman nilang bumili at saka nakatiwangwang. Exactly, may vlog about it. Nung pumunta po ako sa HQ, na inimbitahan ako, ang daming pagkain, overflowing. Kung kayo nakakapalo sa akin, sinasabi ko yan ng bonggang-bongga. Bakit itong dami ng pagkain na to? Sobrang dami, coffee, lahat. Yung mga loyalista na hanggang ngayon, yung iba nagigising na, pero yung iba nagtutulog-tulugan pa, na hindi man lang maabutan ng pagkain. Remember that? At nung pumunta nga ako, nung nakita ko yung mga matatanda, o even hindi pa sa lahat ng supporter, matanda-bata, nagbigay ako ng pera sa kanila. The first day na pumasok ako sa HQ, hindi ko to pinagyayabang. Kasi maliit lang naman yung binigay ko, 3,000, 3,500, mga ganon. Ang binigay ko sa kanila, kasi, binigyan ko, kasi naaawa ako. Sabi ko, bumili kayo ng hamburger, Kasi nararamdaman ko yung init, pagod. At yung mga supporters na, even though loyal sila, or yung suporta nila, ay hindi sila nanghingi ng bayad, but you have to be considerate. Kasi, sinusuportahan ka eh. 'Di ba? Kung mayroon naman pagkain, bakit hindi mo ibigay? 'Di ba? Kung mapapanis lang yung pagkain, bakit hindi mo ibigay? Kasi this is very Lisa's Mugs. Eh sabi nila, itong third floor studio, doon pa lang nakaramdam na sila ng parang red flag na bakit ganito, bakit ganyan. So, wala talagang unit team. Kasi, katulad nila, katulad nitong tatlo, katulad ko, katulad ni Attorney Glenn Chong, ni Attorney Vic, ginamit lang talaga sila. Talagang, ang point nga nila doon, bakit hindi sila maging maging grateful, di ba? Parang ungrateful na nga daw, forgetful pa. I think that's coming from Marlon, no? So, tama naman siya. Bakit, di ba, sa dami-dami ng pwesto na pwedeng paglagyan sa gobyerno, di ba? Bakit hindi mo unahin yung mga taong sa tingin mo at nakita mo na tumulong talaga sa'yo, nandiyan nung wala ka? Okay? So, ang sasagutin ko yan. Kasi nga, ang intention talaga nila is budulin tayo. Doon sa third floor studio, budulin kayo, gagamitin tayo lahat na parang basahan at itatapon anytime na gusto ni Lisa's Mugs. Sa case ko, mga kababayan, ako ang nagtapon kay Lisa Ahas Araneta's Mugs. Ako ang nagtapon sa putang inang yan. Di ba? Ngayon, bakit ko siya tinapon? Ulit-ulitin ko, dahil sa kadyutahan niyang pangako niya na babaguhin nila, okay, ang election system sa Pilipinas, yung electoral system. Okay? Ang sabi niya, si Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, ay ilalagay niya sa COMELEC para malinis na yung halalan. Pero nakita niyo naman, taliwas ay nakipagsabuatan pala ang Jenayupak. So, kaya binodya ko si Lisa kasi siningil ko siya. The same word na sinabi ng mga taga-third floor na sinisingil ng taong bayan yung ipinangako ni Jutang Jenny Kuting. It's the same thing nung siningil ko yung hinayupak na yan na, hey, sabi ko kay Lisa's Mugs, asan na ang sinasabi mo na babaguhin natin yung election? Akala ko ba iupo mo si Glenn Chong dyan? Bakit ang inupo mo mga kawatan or, mga operator o kung ano-ano pang kademonyan? So, yun. So, sabi nga ni Ina at lahat naman, alam nyo, charity begins at home. Okay? So, syempre, kung sino yung tumulong sa'yo na nakikita mo na willing tumulong para sa pagbangon ng Pilipinas, yun ang uunahin mo. Ang kina-question nila doon, bakit ang inuuna nila, yung mga kalaban pa,
at wala namang naitulong kung di inatake pa sila. So, and you are right guys, dun sa third floor studio, wala talagang unit team ever since, but meron tayong unit team. You and me, at itong mga palangga, hindi man tayo magkakilala, nag-unite tayo para tumayo para sa katotohanan. Hindi tayo nagpalinlang o nagpabudol sa kanila.